Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Dahil sa ginawa ni Olga kay Mokang, kinamumuhian ni Tanggol ang sarili niyang tatay. Si Ramon ang unang naisip ni Tanggol na may kagagawan umano sa pagkamatay ni Mokang, at samantala malakas naman ang hinala ni Ramon na may tama umano itong si Mokang dahil sa dugo din na kanyang nakita. Subalit hindi alam ni Ramon na wala na nga itong si Mokang ng tuluyan. Naging palaisipan naman para kay Don Julio at Ramon sa pag-uwi ni Ramon sa kanilang bahay nang pinaalam niya ito kay Don Julio. Naduda niya na may nangyari umano kay Mokang, kung sino umano ang tumira dito kay Mokang. Ngunit si Olga naman natutuwa habang nanggagalaiti sa galit itong si Ramon. Ginatungan pa ni David ang galit ni Ramon para lalo itong magalit kay Tanggol. Sabi ni David kay Ramon na kung may tama umano itong si Mokang, maaring ang binatang tumangay kay Mokang ang tumira para palabasin umano na wala na itong si Mokang at tigilan na ni Ramon sa kakahabol ang dalawa. Samantala sa kabilang banda, dinala nga ni Tanggol itong si Mokang sa simbahan. Halos nalumo naman itong si Tanggol habang iniharap niya ito si Mokang sa altar. Halong emosyon ang nararamdaman ni Tanggol ngayon, galit at pagkadismaya. Napatanong tuloy itong si Tanggol sa buong may kapal. Bakit umano kinuha si Mokang at ano ang kasalanang nagawa niya dito? Pero nangako naman itong si Tanggol sa kanyang sarili sa harap dito kay Bubbles na sisingilin umano niya ang pumatay kay Mokang. Si Alberto ang kanyang tinutukoy. Iniwan nila Tanggol ang katawan ni Mokang sa simbahan at bumalik na sila sa kulungan dahil alam ni Tanggol ang taga-simbahan mismo ang magpaparating dito kay Mersing at Nita. Bago umalis sila Tanggol, nag-iwan siya ng isang sulat sa ibabaw ng katawan ni Mokang. Impormasyon ito kay Nita at Mersing para makontak ito sa taga-simbahan.